Sinasabi nila na ang pinakamasamang kaaway ay hindi ang isang estranghero, kundi ang nagtatago sa likod ng isang pamilyar na mukha. Sa isang tahimik na baryo ng pangingisda sa El Nido, Palawan, sa init ng alak at higit sa 30 taon ng pagkakaibigan, isang manipis na linya ng pagtitiwala ang nilabag. Ang tawanan ay nandoon pa rin. Ang baso ay puno pa rin. Ngunit nang patayin ang ilaw, isang nakakakilabot na lihim ang itinanim sa kadiliman. Magpakailanman itong winasak ang kapayapaan ng isang pamilya at tinuldukan ng isang matalik na pagkakaibigan. Ano ang katotohanan sa likod ng kurtina sa gabing iyon? Sa mga huling araw ng Disyembre sa bayan ng El Nido, ang malamig na simoy ng hanging amihan na may halong maalat na lasa ng dagat ay tumagos sa bawat tahanan at eskinita na nakakubli sa likod ng mga puting buhangin. Ito ang panahon kung kailan umuuwi ang mga lalaking mangingisda at obrero, nagtitipon sa paligid ng isang mainit na mesa at isinasantabi ang mga hirap ng isang mahabang taon ng pagtatrabaho. Sa barangay Masagana sa loob ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero, ang kapaligiran ay kakaibang mainit din. Si Ricardo Cardo Reyes, 28 taong gulang, isang kilalang kontraktor sa konstruksyon na kilala sa kanyang kabaitan at pagiging palakaibigan, ay masayang binabati ang kanyang matalik na kaibigan, si Efren F. Salazar. Si Cardo ay may malaking pangangatawan, balingkinitan at may kulay tansong balat ng isang anak ng rehiyon. Ang ngiti ay laging nasa kanyang labi. Ang kanyang asawa, si Elena Lena Reyes, 33 taong gulang, ay nagtataglay ng matimyas at malusog na kagandahan ng isang babaeng tagadagat. Bagamat ina na siya ng 2 anak, nagpapakita pa rin siya ng isang masiglang sigla sa kanyang maliwanag na mga mata at mabait na ngiti. Araw-araw, bukod sa pag-aasikaso sa pamilya, tinutulungan din niya ang kanyang asawa sa pagtatala ng mga libro at pagluluto para sa mga obrero. Ang kanilang buhay ay kinaiinggitan ng maraming tao sa baryo. Magkasundo ang mag-asawa, masunurin ang mga anak, at ang ekonomiya, bagamat hindi mayaman, ay sapat na para sa isang komportableng pamumuhay. Ang nakikipag-inuman kay Cardo ay si F. Salazar, 37 taong gulang, isang matalik na kaibigan mula pa noong bata pa sila. Ang kanilang pagkakaibigan ay tumagal ng higit sa 30 taon, matatag tulad ng semento at bakal. Si F. ay hindi lamang isang kaibigan kundi isa ring pangunahing manggagawa, ang kanang kamay ni Cardo sa lahat ng proyekto. Si F. ay may isang magaspang na hitsura, kaaya-aya sa pakikipag-usap ngunit nakatago sa likod ng kanyang nakangiting mga mata ay isang pagkalkula at mga pagnanasa na palagi niyang itinatago. Ang pinakamadaling katangian ni F. ay ang tattoo ng isang itim at berdeng alakdan sa likod ng kanyang kanang kamay. Isang gawa ng kanyang walang ingat na kabataan na ipinagmamalaki niya. Nang gabing iyon, pagkatapos makumpleto ang isang proyekto at makatanggap ng malaking halaga ng pera, pinilit ni Cardo si F. na manatili upang magdiwang. Ang inihain na pagkain ay simple lamang, sariwang pusit na bagong luto, isang plato ng mani, at ilang bote ng malamig na San Miguel beer. Ngunit ang samahan ng 2 lalaki ang nagpainit sa kapaligiran. Binalikan nila ang lahat ng bagay mula sa mahihirap na araw ng pagsisimula ng kanilang negosyo hanggang sa mga plano para sa hinaharap. Si Lena, pagkatapos pakainin at patulugin ang kanyang mga anak, ay sumama rin sa kanyang asawa, paminsan-minsan ay nagbuhos ng serbesa at naglagay ng pagkain sa kanilang mga plato. Siya ay nakasuot ng isang simpleng at komportableng damit na pambahay sa mga mata ni Cardo. Ang kanyang asawa ay laging maganda sa isang simpleng paraan, ngunit hindi niya alam ang matimyas at malusog na kagandahan ng kanyang asawa sa ilalim ng manilaw-nilaw na ilaw sa pamamagitan ng usok ng sigarilyo at beer ay nagsusunog ng isang masakit na pagnanasa sa puso ng kanyang matalik na kaibigan. Sa buong inuman, patuloy na nagbibigay si F. ng matatamis na papuri kay Lena. Talagang mahusay si Lena.
Maganda na, maalalahanin pa. Talagang mapalad ka, Cardo, sabi niya habang tumatawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga kurba ng babaeng nakaupo sa harap niya. Tumawa lamang si Cardo, nagagalak at ipinagmamalaki ang kanyang asawa at hindi napansin ang anumang kakaiba sa pagtingin ng kanyang kaibigan. Ang pakiramdam ng isang babae ang nagdulot kay Lena ng kaunting pagkadisgusto. Tahimik siyang tumayo at sinabi, "Sige na, mag-enjoy kayo. Medyo pagod na ako, matutulog na ako." Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ng mag-asawa. Ang silid ay napakasimple na matatagpuan sa likod mismo ng sala. Ang pasukan ay walang pintuan, ngunit natatakpan lamang ng isang kurtina, isang karaniwang disenyo sa mga rural na lugar kung saan ang tiwala at pagkakapitbahay ay pangunahin. Sa labas, hindi pa rin tapos ang kasiyahan. Patuloy na pinipilit ni Efe si Cardo na uminom. Malapit na sa ating gabi, si Cardo ay lasing na lasing, nakahiga sa silya. Ang kanyang hilik ay malakas at tuloy-tuloy. Nang makita niyang wala nang malay ang kanyang kaibigan, isang nakakatakot na ngiti ang dumaan sa labi ni Efe. Umupo siya ng ilang sandali, nagkunwaring inumin ang huling serbesa, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa kurtina. Nang matiyak niyang tahimik na ang lahat, ang tanging maririnig ay ang alon ng dagat sa malayo, alam niyang dumating na ang kanyang oras. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad nang walang sapin sa malamig na sahig na gawa sa semento upang hindi makagawa ng ingay. Marahan niyang itinaas ang kurtina at dumaan sa madilim na kadiliman ng silid. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang pantay na paghinga ni Lena. Ang kanyang pagiging hayop ay pinalakas ng alak at ang pagnanasa na naipon sa loob ng mahabang panahon ay ganap na nabuhay. Tinanggal ang lahat ng katwiran at pagkakaibigan na higit sa 30 taon. Si Lena, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, ay nakatulog ng mahimbing sa kanyang malabong panaginip. Naramdaman niya na may dahan-dahang humiga sa kama, humiga sa tabi niya at niyakap siya. Bilang likas na reaksyon, inisip niyang iyon ang kanyang asawa. Wala siyang anumang pag-iingat. Nagpumiglas siya upang makahanap ng mas komportableng posisyon at muling nakatulog. Nang makita ng lalaki na hindi siya tumutugon, lalo siyang naging matapang at nagsimulang gumawa ng mga kilos ng paglalambing. Nasa kalagayan pa rin ang pagiging gising at tulog, inakala ni Lena na iyon ay mga intimidadong kilos ng kanyang asawa kaya hindi siya lumaban. Ang lalaki ay lalong lumaki at ginawa ang kasuklam-suklam na kilos. Ang trahedya ay naganap sa katahimikan at nakapipinsalang pag-aakala hanggang sa nakontento na siya. Yumuko siya upang halikan ang kanyang labi. Sa sandaling iyon, ang likod ng kanyang kanang kamay ay dumampi sa kanyang pisngi. Isang magaspang at magaspang na pakiramdam ng isang pamilyar na tattoo. Isang malamig na agos ng kuryente ang dumaloy sa kanyang gulugod. Ang kanyang asawang si Cardo ay walang anumang tattoo. Ang tattoo ng alakdan na ito ay kay Efe Salazar. Ang ideyang iyon ay tulad ng isang kulog sa kanyang ulo, nakakakilabot at kasuklam-suklam. Sumigaw si Lena sa isang nakabibinging boses. Ang lahat ng kanyang antok ay naglaho. Nagising siyang lubusan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang gumawa ng krimen mula sa kanya. Mabilis siyang gumapang papunta sa ulunan at nanginginig na binuksan ang ilaw. Ang puting ilaw ng fluorescent lamp ay nagpakita ng malinaw na pangit na mukha dahil sa pagnanasa at takot ni Efe Salazar. Nang mahuli sa akto, hindi nakapagsalita si Efe. Mabilis niyang kinuha ang mga damit sa sahig at tumakbo palabas ng silid, tumakbo para sa kanyang buhay palabas ng bahay na wala sa madilim na gabi at sa dagundong ng mga alon. Si Lena ay napaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi sa dagat, kundi dahil sa kasuklam-suklam at sukdulang kahihiyan. Ang kanyang nakabibinging hiyaw ay gumising din kay Cardo na natutulog sa labas. Nagugulumihan ang pumasok. Natigilan siya nang makita ang kanyang asawa na gusot ang buhok. Ang mukha ay maputla at puno ng luha.
Nang marinig ang kanyang asawa na ikinuwento ang buong pangyayari sa mga paghikbi, ang pagkalasing ni Cardo ay nawala na parang hindi kailanman nangyari. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito sa pagkabigla, at pagkatapos ay sa wakas ay isang galit na sumabog tulad ng isang bulkan. Sinuntok niya ng malakas ang dingding at isang galit na pagmumurang lumabas sa kanyang dibdib. Ang taong itinuring niyang kapatid, ang taong nakaupo sa parehong mesa at uminom kasama niya, ay naglakas loob na gumawa ng hayop na kilos sa kanyang asawa sa loob mismo ng kanyang bahay. Sa buong gabi, ang maliit na bahay na dating puno ng halakhak ay lumubog sa isang mabigat na kapaligiran tulad ng tingga. Ang madaling araw ay sumilay, kulay abo at mapanglaw. Pagkatapos ng isang walang tulog na gabi, hinawakan ni Cardo ang kamay ng kanyang asawa na nanginginig pa rin. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan nating magsumbong sa pulis, mahal. Hindi maaaring manatiling tahimik ang krimeng ito. Nang mismong umagang iyon, magkahawak kamay na pumunta ang mag-asawa sa punong tanggapan ng investigasyon ng pulisya sa El Nido. Ang tumanggap sa kaso ay si SPO2, Senior Police Officer 2. Ariel de Magiba, isang napapanahong investigador. Pagkatapos marinig ang umiiyak na ulat ni Lena, tinukoy niya na ito ay isang kasong kriminal na may partikular na seryosong katangian. Hindi lamang nilalabag ang dignidad ng isang babae, kundi winawasak din ang pundasyon ng moralidad ng lipunan. Ang lahat ng mga agarang operasyon ay agad na ipinatupad. Inatasan ni SPO2 de Magiba ang isang babaeng investigador na tiyakin kay Lena na dadalhin siya sa ospital ng bayan upang magsagawa ng pagsusuri sa forensic. Ito ay isang mahalagang hakbang dahil ang mga biological na marka sa katawan ng biktima ay ang hindi mapabulaan ng katibayan upang hatulan ang nagkasala. Kasabay nito isang grupo ng mga tauhan ang inutusan na pumunta sa bahay ni Cardo, isara at suriin ang pinangyarihan ng krimen sa silid. Maingat na kinokolekta ang bawat bakas, gaano man kaliit. Ang isang utos ng pagpapatawag para kay Efe Salazar ay inilabas din. Isang team ng mga investigador ang mabilis na pumunta sa kanyang bahay sa hindi kalayuan. Gayunpaman, ang masamang kutob ng mga tauhan ay naging katotohanan. Ang bahay ay sarado at nakakandado. Ang asawa ni Efe, si Maria Marita Salazar, sa una ay nagpakita ng isang paligoy-ligoy, nagsisinungaling na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa Roxas mula nung maaga pa. Ngunit sa harap ng determinadong saloobin at matatalim na tanong ng mga investigador, nagsimula siyang ipakita ang mga palatandaan ng pagkalito at takot. Habang nagsisimula pa lamang ang investigasyon, isang hindi inaasahang paghihirap ang dumating. Isang malakas na bagyo sa West Philippine Sea ang dumating sa bansa. Ang Palawan ay nagbago sa isang galit. Ang hangin ay nagsimulang humihiyaw at ang mabibigat na patak ng ulan ay bumagsak sa lupa. Ang bagyo ay hindi lamang naghasik ng kalungkutan sa puso ng mga tao kundi naging sanhi rin ng malaking hadlang sa pagsubaybay sa mga kriminal. Ang anumang mga bakas sa labas ay maaaring natanggal na ng tubig ulan. Ang paglipat at pagsisiyasat ng mga kahinahinalang lokasyon ay naging lubhang mahirap. Napagtanto na ang paksa ay may kamalayan na tumatakas at ang kanyang pamilya ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtatago sa kanya. Nagpasya si SPO2 de Magiba na anyayahan si Marita Salazar sa presinto upang magtrabaho. Sa interrogation room, sa harap ng katahimikan at pagmamatigas ng babae, matiyagang nag-analisa si SPO2 de Magiba. Hindi siya nagbanta, ngunit itinuro lamang ang malubhang legal na kahihinatnan ng krimen ng pagtatago ng isang kriminal sa ilalim ng Artikulo 205 ng Revised Penal Code. Marita, sabi niya sa isang kalmado ngunit mahigpit na boses, naiintindihan namin ang iyong dilema, ngunit ang mga aksyon ng iyong asawa ay panggagahasa, isang partikular na seryosong krimen. Ang pagtatago sa kanya ay hindi lamang hindi makakatulong kay Efe, ngunit itutulak ka rin ito sa problema. Ano ang mangyayari sa iyong mga anak kung parehong nakakulong
ang ama at ina nila, makipagtulungan sa mga awtoridad. Iyon ang pinakamahusay na paraan upang iligtas ang iyong sarili at upang harapin ng iyong asawa ang katotohanan sa lalong madaling panahon at tumanggap ng awa ng batas. Ang bawat salita ay tulad ng mga suntok na tumama sa sikolohiya ng asawa at ina. Sa pag-iisip ng madilim na kinabukasan ng dalawang bata, tuluyan nang bumagsak ang pader ng depensa ni Marita. Umiyak siya at inihayag ang buong katotohanan na sa madaling araw ng araw na iyon, biglang umuwi si Efe sa isang gulat. Gusot ang mga damit. Nagbulong lamang siya. Gumawa ako ng malaking gulo. Kailangan kong magtago ng ilang sandali. Pagkatapos ay mabilis na kumuha ng kaunting pera at damit. Bago umalis, sinabi niya sa kanyang asawa na kung may magtanong, sabihin na siya ay nagtatrabaho sa Roxas. Nang tanungin ng imbestigador kung saan ang Roxas, pagkatapos mag-atubili sandali, nagsiwalat si Marita ng isa pang mahalagang detalye. Si Efe ay may pinsan na nagngangalang Ramon Mon Aguilar na nagtatrabaho bilang obrero para sa isang quarry site na nakatago ng malalim sa isang liblib na lambak malapit sa Roxas. Sinabi niya na doon siya mananatili ng ilang sandali. Isang mahalagang pahiwatig ang lumitaw. Kahit na ang bagyo sa labas ay umuungal pa rin, sa tanggapan ng pulisya sa El Nido, ang plano upang hulihin ang isang kriminal na nagtatago sa malalim na kagubatan at bundok ay binalangkas. Agad na iniulat ni SPO2 Di Magiba ang lahat ng detalye sa Provincial Director upang humingi ng mga tagubilin upang bumuo ng isang task force. Ang pagtugis sa bagyo na nakikipagkumpetensya sa oras upang mahuli ang kriminal bago siya makatakas ng mas malalim ay opisyal na nagsimula. Ang kaso ni Efe Salazar ay mabilis na itinatag bilang isang task force sa probinsya. Sa ilalim ng direktang direksyon ng Provincial Director, isang espesyal na grupo ng trabaho mula sa Criminal Investigation and Detection Group ang binuo sa ilalim ng pamumuno ni Police Inspector P.N.S.P. Benigno Ben Villanueva, isang sikat na imbestigador para sa kanyang talino at determinasyon. Ang kanilang misyon ay napakalinaw. Katuwang ang pulisya ng Roxas, sa lahat ng paraan ay dapat matukoy at arestuhin ang suspek sa pinakamaikling panahon na pigilan siyang makatakas ng mas malalim sa gubat. Sa kabila ng patuloy na pananalasa ng bagyo na nagpapahirap sa paglalakbay, agad na umalis ang grupo ng trabaho. Malugod silang tinanggap ng bayan ng Roxas sa mga maputik na daan at siksik na gubat sa ilalim ng puting-puting ulan. Ang tanging pahiwatig na mayroon sila ay ang pangalan ni Mon Aguilar at ang hindi malinaw na impormasyon tungkol sa isang quarry site. Sa isang malaking bayan sa kabundukan tulad ng Roxas, para itong naghahanap ng karayom sa dayami. Gayunpaman, sa pamamagitan ng investigasyon at tulong mula sa lokal na pulisya, pagkatapos lamang ng isang araw ng pagsisiyasat, ang kahinahinalang lugar ay napalibutan. Ito ay isang quarry site na matatagpuan ng malalim sa isang liblib na lambak na halos hiwalay sa labas ng mundo, kung saan nagtitipon ang maraming mga obrero mula sa iba't ibang lugar na may mga komplikadong background. Isang plano para sa paglapit at pagmamanman ang binalangkas ng detalyado. Nagpasya si P.N.S.P. Villanueva na hindi gagawa ng anumang pabigla-biglang hakbang. Ang paksa ay parang isang hayop na nasugatan at magiging napaka-alerto at walang ingat. Kailangan nating lumapit sa isang pinakanatural na paraan, utos niya. Dalawa sa mga pinakakaranasang imbestigador ang inatasang magpanggap na mga negosyanteng mula sa lungsod na naghahanap upang bumili ng mga bato para sa isang proyekto sa konstruksyon. Sa kanilang magaspang na hitsura, pananalita at pagiging palakaibigan, mabilis silang nakisalamuha sa mga obrero sa isang tabing daan na kainan malapit sa minahan. Pagkatapos ng maraming oras ng pakikipag-usap, pag-inom at pagbabahagi ng sigarilyo, nakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Kinumpirma ng lahat na may isang taong nagngangalang Mon na nagtatrabaho doon. At mas mahalaga, ilang araw na ang nakalipas ay tinanggap ni Mon ang kanyang pinsan mula sa bayan. Ang pinsang ito ay mukhang kakaiba. Bagong ahit ang ulo, tahimik
at laging umiiwas sa pakikipag-ugnayan sa mga estranghero. Sa araw, siya ay nananatili lamang sa kampo at hindi lumalabas para magtrabaho. Ang lahat ng hinala ay bumagsak sa misteryosong lalaki. Upang kumpirmahin, isa sa dalawang investigador ang matalinong naghanap ng paraan upang lumapit sa kampo ni Mon sa dahilan na naghahanap ng taong magtatanong tungkol sa pagbili ng mga bato ng direkta. Mula sa isang ligtas na distansya sa pamamagitan ng siwang sa pintuan, nakita niya ang lalaking nakaupo sa loob. Ahit ang ulo, mukhang sakitin ang mukha, ngunit nang itaas niya ang kanyang kanang kamay upang punasan ang kanyang mukha, lumitaw ang tattoo ng itim at berdeng alakdan sa likod ng kanyang kamay. Ang mismo si Efe Salazar. Ang impormasyon ay lihim na iniulat kay P. Insp. Villanueva at nagsimulang humigpit ang lambat. Ang plano ng pagkubkob ay ipinatupad sa mismong gabing iyon. Ang lupain ng minahan ay komplikado na may maraming sulok at crannies at isang solong kalsada lamang. Sinamantala ang kadiliman at ang ulan na nagpatigil sa lahat ng ingay, tahimik na kinubkob ng mga elemento ng investigasyon ang buong lugar ng kampo. Ang bawat ruta ng pagtakas ay hinaharangan. Sa pagsikat ng araw, nang malabo pa rin ang fog ng bundok, nagbigay ng maikling utos si P. Insp. Villanueva sa pamamagitan ng radyo. Kaagad, sumugod ang pangunahing grupo ng mga elite CIDG operatives. Sinalubong ang pintuan ng kampo. Si Efe Salazar at ang kanyang pinsan na natutulog pa ay ganap na nakontrol ng mga kamay na bakal. Nang mapagtanto ni Efe na ang mga taong nasa harap niya ay mga pulis, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa takot tungo sa pagsuko ng walang anumang paglaban. Alam niyang tapos na ang kanyang pagtakas. Sa araw ring iyon, si Efe Salazar ay dinala sa punong tanggapan ng pulisya sa interrogation room sa harap ni P. Insp. Villanueva. Nagsimula siyang gumawa ng script na handa na niya. Sir, nagkasala ako pero lasing lang ako. Wala na akong alam. Itinuturing kong hipag si Lena. Hindi ko ito gagawin kailanman. Dahil sa alak kaya nawalan ako ng kontrol. Sinubukan niyang kumapit sa dahilan ng pagkalasing, umaasa na mapapagaan ang kanyang parusa. Kalmadong nakinig si P. Insp. Villanueva at pagkatapos ay naglagay ng isang pile ng mga dokumento sa mesa. Binuksan niya ang unang pahina. Ang mga resulta ng forensic examination mula sa ospital sa Roxas ay dumating. Ang sample ng DNA na nakolekta sa biktima ay tumugma sa kanyang sample. Nagsimulang magpawis si Efe. Nagpatuloy si P. Insp. Villanueva sa isang mas mahigpit na boses. Ang isang taong lasing sa puntong mawalan ng kontrol, bakit siya ganap na alerto para malaman ang paraan para makatakas kaagad? Sapat na alerto para sabihan ng iyong asawa na magsinungaling? Sapat na alerto para maglakbay ng daan-daang kilometro sa isang bagyo upang makahanap ng isang liblib na lugar tulad ng Roxas? At sapat na alerto para ahitan ang iyong ulo upang baguhin ang iyong hitsura? Ang bawat tanong ng investigador ay tulad ng isang martilyo na tumama sa pader ng pagkukunwari. Yumuko siya at nanahimik. Sa huli ay ibinaba ni P. Insp. Villanueva ang kanyang boses. Sinabi ng biktima na nakilala ka niya mula sa tattoo ng alakdan na ito sa likod ng iyong kanang kamay. Maaari kang lasing, ngunit hindi maaaring maging lasing ang tattoo na ito, tama ba, Efe? Ang mapagpasyang psikolohikal na atake ay ganap na nagpabagsak sa pagmamatigas niya. Itinaas ni Efe Salazar ang kanyang mukha. Walang buhay ang mga mata at pagkatapos ay umiyak. Kinailangan niyang umamin sa lahat ng kanyang kriminal na aksyon. Isang krimen na pinatagal ng abject greed at sinindihan ng alak ang sumira sa pagkakaibigan ng higit sa 30 taon at itinulak siya sa kulungan. Ang kaso ni Efe Salazar ay mabilis na nakumpleto kasama ang lahat ng pisikal na katibayan, testimonya at konklusyon ng pagsisiyasat. Naghain ng tanggapan ng piskalya ng probinsya ng reklamo laban kay Efe Salazar para sa krimen ng panggagahasa sa ilalim ng Artikulo 266A ng Revised Penal Code.
Sinampahan din ng kaso ang kanyang pinsan na Simon Aguilar sa pagtatago ng kriminal sa ilalim ng Artikulo 205 ng Revised Penal Code. Ang trial na naganap sa Regional Trial Court ay umakyat ng partikular na atensyon ng publiko. Ang kaso ay hindi lamang naglalaman ng kriminal na katangian kundi isang trahedya ng pagbagsak ng tiwala at pagkasira ng moralidad na nagpalakas ng isang malalim na tawag ng alarma. Sa sagradong courtroom, nakatayo ang dalawang akusado sa harap ng hukom, mga mukha na humpak at nakayuko. Wala na kay Efe Salazar ang magaspang na hitsura ng dating araw, tanging ang kapabayaan at pagod ng isang kriminal. Sa ibaba, sa row para sa mga biktima, tahimik na nakaupo si Lena sa tabi ng kanyang asawa. Bagamat malalim pa rin ang sakit sa kanyang mga mata, may lakas na loob siyang harapin ang katotohanan at ipaglaban ang hustisya. Si Cardo, ang matapang na lalaki ng lugar, ay namutla ang mukha dahil sa maraming walang tulog na gabi na mahigpit na hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay parehong nasasaktan at nagagalit habang tumitingin sa taong dating matalik na kaibigan. Sa trial, inihayag ng kinatawan ng prosecutor's office ang akusasyon na muling ikinuwento ang bawat detalye ng kriminal na aksyon ng akusado, si Salazar. Mula sa masasamang pagnanasa na nagsimula ng mahabang panahon, ginawang pampasigla ang alak sa aksyon ng pagkuha ng bentahe sa tiwala ng mga kaibigan at ang natutulog na estado ng biktima upang gawin ang krimen. Ang hindi mapabulaan ng katibayan ay dahan-dahang inilabas. Ang konklusyon ng forensic examination na may DNA results na tumutugma ang detalyadong testimonya ng biktima tungkol sa pagkilala sa nagkasala sa pamamagitan ng natatanging tattoo, ang testimonya ng mga saksi at ang pag-amin ng akusado sa istasyon ng pulisya. Sa pagbibigay ng kanyang huling salita, muling inulit ni Efe Salazar ang refrains dahil sa pagkalasing, dahil hindi niya makontrol ang kanyang sarili, umaasa na makakatanggap ng awa. Gayunpaman, ang mga dahilan na ito ay tinanggihan ng mahigpit ng presiding judge. Sinuri ng presiding judge na natukoy ng hukuman na ang aksyon ng akusado ay partikular na mapanganib sa lipunan, nagpapakita ng paghamak sa batas at tinatapakan ng pinakapangunahing mga moral na pagpapahalaga. Ang akusado ay hindi lamang lumabag sa kalusugan, karangalan at dignidad ng biktima na nagdudulot ng mahirap burahin na pinsala, kundi sinira rin ang isang mahabang pagkakaibigan na tumagal ng higit sa 30 taon na nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan at lumikha ng negatibong damdamin sa lugar. Ang dahilan ng pagkalasing ay hindi katanggap-tanggap. Nililinaw ng batas sa Pilipinas na ang mga taong gumawa ng krimen sa kalagayan ng pagkalasing dahil sa alkohol o iba pang malakas na pampasigla ay mananagot pa rin sa kriminal. Bukod dito, ang buong hanay ng mga aksyon ng akusado pagkatapos gawin ng krimen, mula sa pagtakas, sinabihan ng kanyang asawa na magsinungaling, lumipat sa isang liblib na lugar, binabago ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ay nagpapakita ng isang pagkalkula, isang malinaw na kamalayan ng krimen na nagawa, ganap na salungat sa estado ng kawalan ng kontrol. Ang mga panunuri na matalino at nakakaantig sa puso ay nagdulot ng tahimik sa buong courtroom. Yumuko si Efe Salazar. Nanginginig ang balikat. Maaaring napagtanto niya na walang alak na makapagsasanggalang sa kasamaan ng karakter. Pagkatapos ng deliberations, ipinasa ng hukuman ang huling desisyon. Sa mga aksyon na isinagawa, hinatulan ng hukuman ng Regional Trial Court si Efe Salazar ng 8 taong pagkakulong para sa krimen ng panggagahasa. Simon Aguilar, kasama ang krimen na itinatago ang isang kriminal, ay dapat makatanggap ng parusang 2 buwang pagkakulong ngunit magiging probasyon. Ang parusang ipinahayag ay nagtatapos sa isang nakalulungkot na legal na kaso. Kailangang bayaran ng gumawa ng krimen na isakatuparan ang hustisya, ngunit ang mga reaksyon ay nabubuhay pa rin bilang isang maingat na babala. Ipinakita ng kaso na ang linya sa pagitan ng matalik na pagkakaibigan at napakalaking krimen ay kung minsan ay kasing nipis ng papel
na pinaghihiwalay ng ilang baso ng alak at isang sandali ng pagpapakasawa sa pagnanasa. Ito ay isang mahigpit na paalala tungkol sa mga pinsala ng pag-abuso sa alak. Ang mga bagay na maaaring magpabago sa isang ordinaryong tao sa isang hayop, sirain ang lahat sa isang iglap. Gayunpaman, sa pagitan ng malungkot na larawan ng krimen, nagniningning din ang kaso ng katapangan at pagkakaisa ng pamilya ng biktima. Sa isang konteksto kung saan maraming babae ang maaaring pumili na manahimik dahil sa takot sa prejudice, ang desisyon na i-report ang krimen ni Lena kasama ang suporta at ganap na tiwala ni Cardo ay naging malaking pinagmumulan ng lakas. Hindi lamang ito nakatulong na dalhin ang nagkasala sa bar ng hustisya, kundi isang malakas na pahayag na sa pagharap sa kasamaan, ang pananahimik ay kasabwat. Tanging ang lakas ng loob at pagkakaisa ng pamilya ang pinakamakapangyarihang sandata upang ipagtanggol ang dignidad at maibalik ang hustisya. Hindi kailanman tatanggihan ng hustisya ang mga naglakas loob na magsalita para sa katotohanan.